Hello everyone, welcome to my vlog. This is a week of my life. So, I am Denmark Rosales. I am currently first year nursing student at Fatima University, Antipolo. So, dati tamad na tamad ako mag-aaral. Talagang wala akong binibigay na effort lalo na nung senior high. Pero ngayon, todo aral ako lalo pag may quiz, may exam. Itong first day ko, ito yung first day ng exam, which is ang subject is ano is estas. Ito kasi na-suspend yung first week ng exam na dapat nandun yung mga subject, pero hindi na-suspend yung Saturday, which is ayun yung sa estas na subject. So ayan, nasa library ako nagre-review. Hindi talaga ako ganyan dati. Kung magre-reflect ako sa sarili ko na dati, hindi talaga kayang mag-review kasi wala talaga akong binibigay na effort. Day 2. Ngayon, as a first year nursing student, hindi na pwedeng ganun pa rin yung pag-uugali ko, yung inaasal ko, kasi wala akong mararating kung ganun pa rin yung pananaw ko, kung hindi pa rin ako nagbibigay ng effort sa pag-aaral. So, ang daming nabago since nag-nursing ako, kasi hindi pwedeng pakupad-kupad ka kasi kailangan talagang inaaral mo lahat. Kasi ako, aminado ako sa sarili ko na may short-term memory loss ako. Hindi ko, kahit aralin ko siya ngayon, baka mamaya hindi ko na siya matandaan kasi ganun ka ikli lang yung memorya ko. So, hindi ako bobo, pero mahirap lang talaga para sa akin na mag-aral ng ganun. Mabilis ako makakalimot, ganun. So yun, ayan, kahit mahirap, siguro kakayanin kasi wala naman sigurong challenges na hindi natin kayang malagpasan. So, as a student, siguro stepping stone ko pa naman to para sa future na gusto ko. So, pangarap ko talagang maging RN. No, not just RN. Gusto ko talagang maging doktor. So, kailangan kong pursigihin tong pag-aaral ko. Then dito sa day 3 ko, hindi na ako nakapag-video ng sarili ko na nag-aaral kasi bilang na lang yung oras na pwede ako mag-aaral kasi masyado na akong pagod dun sa last A few inches later. Kasi nakakapagod talaga. Kasi puro major yun. So, second day, TFN ata yung tinik namin. Tapos, third day, ayun yung ANAPI. So, ito yung last day, which is ang subject lang siguro namin is ARTA and PERCOM. So, medyo kaya ko naman yun kasi nakikinig naman ako. So, medyo madali lang naman talaga yung subject niya. Minor. Not compare dun sa mga major talagang kailangan mong aralin. Dito, pagdating ko sa school, naabutan ko sila sa building na nakatambay sila dun sa may hagdan na nag-aaral. So, sumama na ako mag-aaral. Day 4. Itong day 4 ko na vlog, this is not study related. Ito kasi, ang nangyari dito is about my health naman. Nagpa-check up ako neto kasi may accident na nangyari and yung bread knife namin, tumama siya sa right eye ko. So, kailangan ko magpa-check up kasi pinapagalitan na din ako ng nanay ko na baka malalim yung tama sa akin. So, ayan, nagantay ako dyan. 2,000 years later. Ang tagal kong nagantay ng tricycle dyan kasi tinanghali na ako nagising. So, mga alas 8 yan. So, grabe, sobrang traffic. Siguro inaabot ako ng 1.5 oras kakaantay. Pero nakasakay din naman ako. So ayun, nakarating na ako sa may 7-Eleven sa Shopwise. Magpapacheck up ako sa clinic ni Martinez. So si Martinez kasi kilala siyang magaling specialista sa ENT. Yung sa eyes, sa nose, tsaka sa ears ata yun. Basta, ayun. Dito din kasi ako nagpa-check up dati sa tenga ko. So, for your information lang, yung right eye ko is wala na talagang pangdinig, as in zero na. So, ang functioning ear ko lang is yung left. So, kaya medyo nangamba yung nanay ko na kung baka malalim yung tama dun sa right eye ko, edi
magiging ano yung right side ko. Kasi nga, wala na akong pandinig sa kanan. Mawawalan pa ako ng ano, paningin sa kanan. So, eto, nung na-check naman na ako ni Martinez, buti daw, hindi ganun kalalim yung tama sa mata ko. So, scratch lang siya. So, ayun, thankful. Kasi, scratch nga lang. Tapos, binigyan niya ako ng antibiotic for my eyes. So, ayan. Then, after nyan, dumaan muna ako ng Cebuana para magbayad ng electric bills namin. Kasi, hindi pa pala nakabayad yung mother ko ng electric bills sa Meralco. So, bumaan muna ako ng Cebuana para magbayad ng electric bills. Ang mahal ng electric bill namin. Saka ko lang napagtanto na umabot din kami ng 10k for just 1 month. Grabe. Parang ilang bahay na yung ano nun. So, ayun. Umuwi din naman agad ako niyan. Dapat sana para magpahinga. Pero yun. Diyan, pag uwi ko, nagpatulong na ako sa kapatid kong magpatak ng antibiotics sa mata ko kasi feeling ko hindi ko malalagay ng maayos. Yun. Tapos, ang bala ko is magpapahinga ako. Pero, after nyan, tinawagan ako ng nanay ko para sunduin daw yung pinsan ko. Yung school niya kasi is sa Kogyo pa, kaya kailangan sunduin kasi mahirap biyahe. Hindi niya alam yung sakayan. Pero yun, pagdating ko ng bayan sa may iMall, nagulat ako na nag-chat sa akin yung kapatid ko sa bahay na nakauwi na daw yung pinsan ko. Nag-commute daw siya. So, ayun. Medyo bad trip ako niyan kasi pumunta pa ako ng bayan dapat para sunduin siya. Pero, nakauwi naman na pala. So, ayun. Sumakay ako sa may sakayan namin. Naglakad ako papunta sa tapat ng 167. So, ayun. Dito naglalakad na ako pa uwi ng bahay. Tapos pag uwi ko dyan, sa sobrang pagod kasi kanina pa ako palabas-labas. Nakatulog din agad ako. And then, pagising ko, medyo gabi na. So, ayan, yung mata ko, ayan, kung makikita nyo may scratch. Tapos yan, pagising ko, nagmerienda na lang ako. Kasi gabi na din yan. Hindi na ako nag-dinner. So, ayan na yung dinner ko. Tapos, maya natulog na din. 3 days later. And then, eto naman, na-video ko siya kasi nagulat ako ang aga, ginising ako ng nanay ko. Siguro nasa 7 to kasi yung kapatid ko, kailangan niya ng uniform niya kasi communion nila. Pero naka-PE siya, so kailangan naka-uniform siya. So, ayan, sumakay ako sa Move It kasi nga, nagmamadali na siya kasi mag-start na daw yung communion nila. So, nag-book na ako agad ng Move It. Naka-uwi din naman ako agad, pero hilo kasi ako dyan kasi inaantok pa talaga ako. Tapos, pag-gewang-gewang kami ng driver kasi talagang... A few inches later. Tapos yan, pag uwi, siguro mga ilang oras, pasok ulit sa online class. Yan, sa online class, thankful kami kay sir kasi sobrang bait talaga ni sir. Diyan, in-announce niya na pwede kami ma-exempt sa finals namin basta magawa namin yung 3 activity. Hindi ganun kabigat yung 3 activity. Actually, parang mag-e-enjoy pa talaga kami na gawin siya. Kaya, napaka-thankful namin kay sir na naging teacher namin siya. So, ayun. Medyo dumadali kasi yung buhay namin. So, ayan, tinatry kong gawin, simulan yung unang activity. Kasi 3 yung activity na bigay niya. So, tinatry kong simulan yung first activity. Medyo makakatulong din talaga kasi sa akin to. Kasi, as a student na hindi ganun ka galing sa ACAD, sa pag-memorize ng mga lesson,
talagang malaking dulot to para sa akin. And then, kinagabihan yan, nagkaayayan kami ng mga kaibigan ko na magkita sa may plaza sa Antipolo, sa may simbahan. Pero, dahil dahil wala rin kaming magawa dun sa plaza, edi hinaya na lang namin si Universe na tumambay sa coffee shop. Itong coffee shop na to is located sa may Angono, sa Mahabang Parang. So, medyo malayo siya sa amin. Buti na lang, naka-motor itong dalawang kaibigan namin na lalaki. Itong nasa kanan. May motor sila pareho, tapos nakaangkas kami. So, ayun. Diyan, medyo nagchichikahan kami, tapos naglalaro ng Uno. Kasi, bihira na lang din kami magsama-sama. Kasi, magkakaiba din ng school, magkakaiba ng course o yung gusto namin sa life namin, kaya bihira na talaga magkasama-sama. Pero buti na lang may time pa rin na ganyan, makakapag-banding kami. One eternity later. Eto, after namin tumambay sa coffee shop, diretso kami sa bahay nila ni Universe. Tapos, tinutusukan namin sila ng, Masahe pa lang. sa daliri. Para panakot lang sana. Pero, tinuloy namin. Hindi naman siya delikado kasi nag-sterile naman kami ng mga kamay namin before namin gawin yan. Kasi naturuan na din naman kami kung paano manual labanan para blood kasi baon. something sa daliri, kung paano mag-blood type. Ito, tinusukan lang namin para panakot, kasi sabi nila pag nursing daw puro tusok, which is hindi naman, pero trinay pa rin namin pantakot. The next day. Itong araw na to is, ang pasok namin is Wednesday. So, ayan. Ito yung daily routine ko talaga kapag may pasok. Nagpa-plancha muna ako ng uniform ko, sabay mag-aasikaso. Hindi na rin ako nakakain yan kasi late talaga ako nakakabangon. So, pag bumangon ako, diretso plancha, tas asikaso na sabay alis. Pero buti na lang, itong araw na to is, ang pasok namin sa TFN is 5:30. So, medyo mahaba yung time ko. Tapos, ayan, nakita kami sa may Lawson, magkakaibigan, para antayin na lang yung 5 para pumasok. So, yan, diyan kami nakatambay. Tapos, konting chikahan na kung musta yung weekend namin, ganun. Pero yan, karating na kami dyan. Tapos ito, after na to ng TFN class namin, yan. Tapos yan, sa baba ng building. Tapos, pauwi na rin kami niyan kasi gabi na. One day later. Ito naman yung kinabukasan. Ang pasok naman namin is online, which is ito naman ay Thursday. So, ayan, nagkaayaan naman kami na mag-Starbucks na lang and dun kami tatambay. Dun kami mag-aaral. Hindi lang naman online class yung pinunta namin. Dun din kami sana gagawa ng mga activities, which is yung reporting sana sa ANAPI, tapos yun sa ARTA. Pero dito, ang nagawa ko lang is yung PPT namin sa ANAPI kasi medyo mahirap din talaga kasi kami yung dapat mag-aral nun tapos ire-report namin sa klase. Kasi yan, konting chikahan, pero pag may klase talagang halos hindi na kami nag-uusap kasi nagsisimula na yung reporting dyan and talagang nakikinig kami kasi every reporting or every lesson talagang may quiz. So, ayun, hindi kami ready kung hindi kami makikinig. Kaya, yung quiz kasi sa ANAPI is identification. So, wala siyang choices. Kaya,
mahihirap kung hindi ka makikinig. Kaya kailangan ko rin makinig kasi alam niyo naman, estudyante akong hindi ganun ka talino. So, ayan. Diyan, medyo patapos na yung klase namin. Nakikinig na lang kami. Buti, hindi lang puro reporters ang nagre-report. After mag-report ng mga reporters, nagsasalita din yung prof namin para ipaliwanag yung mga part na hindi nila na-clarify. Which is good para sa akin kasi mas naiintindihan ko pag napapaliwanag niya ng maayos. Hindi ako nagugulantang na ano yun. Kaya okay din. Nakakatulong din sa akin yung gantong mga gathering kasi kapag mag-isa ako, masyadong lonely, hindi rin ako nakakapag-focus ng maayos. Inaantok lang ako mag-isa. Pero yan, patapos na yan. Tapos, ayan, pauwi na kami. Bumiyahe na kami pa Robinson. Tapos, after nyan, lakad papuntang Sakayan. Tapos, nagkahiwa-hiwalay na din kami dito kasi magkakaiba kami ng Sakayan. Tapos, yan. Ito, isa sa coping mechanism ko kasi pag masyado na akong stress, pumupunta ako ng com shop. Weird, pero siguro as a lalaki, ganun siguro talaga yung way ko para ma-relax din yung sarili ko sa mga ACADS. So, naglalaro ko ng online games. Ganun. Tomorrow for sure. Kinabukasan, kita naman sa mukha ko na bagong gising talaga ako, bangag na bangag pa. So, ayan, nagluto muna ako ng almusal namin. Ano lang yan, ginisang giniling, tapos may repolyo. So, yun, pa-chef-chef pa yung ganyan, parang tanga. Ayan, so after ko magluto tapos after namin kumain, ayan, isa din to sa coping mechanism ko kasama yung kapatid ko kasi nakakapag-bonding kami ng pamilya ko through video okay or karaoke kasi ayan, nakakalimutan ko din yung mga problema sa ACADS pag kumakanta kami ng kapatid ko kasi bonding namin yan. Tapos, ayan, kung makikita nyo, kumakanta kami tapos yung bunso namin na nasa gitna, nakikikanta din siya. Kaya, tuwang-tuwa din kami. So, ayun. Kaya siya isa sa coping mechanism ko. Parang family bonding na din namin siya. Then after noon, syempre, it's Friday. Eventually. Siya Sunday, pero nag-banding kami. So, ayun, may pasok kami sa Estas, and kailangan ako uniform kasi naka-open cam kami dyan. Then, yan, inaantay namin maayos ni sir yung technical difficulties niya, pero thankfully, binigyan niya kami ng time para magmerienda muna habang inaayos niya. So, ayun, kumuha ako ng Hansel, tapos yung niluto ko kaninang giniling, tapos pinapalaman ko siya sa Hansel. Sarap naman. So, ayun, overall, I think kaya ko pa namang ipursige yung pag-aaral ko bilang nursing student. Although mahirap, basta nandyan yung family ko and friends na tumutulong naman sa akin sa mga mental needs ko. So, para hindi ako masyadong na overwhelm sa mga ginagawain.
So, ayun lang. Thank you so much for watching and I hope you learned something about this.